Senator Lacson may proceed. You have Thank 2 you, minutes, sir. Mr. Presiding Officer. Hindi po ako magtatanong. I will only make a manifestation. I'm only wondering why neither the prosecution nor the defense is presenting a competent witness in the handling of intelligence and confidential fund. Kasi po, in my previous life, sa intelligence, sa law enforcement, ang natatandaan ko, kasi limited yung purpose ng intelligence at saka confidential fund. Nagtataka lang ako, nakita ko yung regularity ng withdrawals ng cash, parang every quarter, except for December, December 20. So sana kung para ma-educate kami, at saka magkaroon kami ng informed decision later on, sana meron tayong competent witness sa pag-handle ng intelligence fund or confidential fund. Para nang sa gano'n naman, ma-appreciate namin at matanong din namin sarili namin, regular ba yung every quarter kasi January, April, tapos July, di ba? Parang regular eh. Ang alam ko, pagka may pangangailangan dahil merong intelligence gathering operation, may confidential activities, saka palang mangangailangan ng pera. So yun lang, Mr. Presiding Officer. The defense may also respond or comment with the prosecution. Thank you. We will recognize both sides, but recognize first to respond to the inquiry of the manifestation, rather, of Senator Judge Lacson. The Honorable Chua. You may proceed, sir. Thank you, Your Honor. Your Honor, we will be presenting our witness, pero hindi po siya yung testigo po pagdating po dyan. In time po, we will be presenting witness or witnesses that will explain yung manner po ng confidential. Kasi I asked my staff, wala po sa listahan ng testigo na meron tayong competent witness. So saan ang galing yung sinasabi niyo may present kayo? Yung COA po. They will be the COA one is not a competent witness sa pag-handle ng intelligence and confidential funds. Somebody, Your Honor, meron po kasi maybe kami reservation. a retired intelligence officer, somebody like that na maalam mag-handle. Nagtataka lang ako bakit masyadong regular tapos yung una pa, natapat pa na magpapasko. Yes, Your Honor, may present po kami, pero kung makikita po ninyo dun sa aming pre-trial, surprise witness. meron po dong reservation. Thank you. Surprise witness siguro. Confidential pa daw po. The Honorable Attorney Poe, rather, is recognized for your comment to the manifestation of Senator Lacson. Thank you, You may Mr. proceed, sir. Presiding Officer. Same comment actually with the prosecution, Your Honors. Meron din po kasi tayong mga reservations. So we will present when we feel necessary, Your Honors. Sa ngayon nga, confidential pa din yung witness niya. Senator Erwin Tulfo is recognized for his availment of round 2. You may proceed, sir. You have 2 minutes. Thank you, Mr. Presiding Officer. Ms. Witness, ito pong transaksyon na 125, 4 times so yata ito. Tama po ba? Tama po. Alright. Hindi po ninyo na-report ito sa AMLAC? Gaya po ng Hindi niya sabi pwede sagutin. na-invoke ko po yung AMLA rule prohibiting us to disclose po any information regarding No, I'm that. not saying na you have to disclose to us. Pero I'm saying, kailangan po bang i-report ito? Kasi ma'am, ayon po sa AMLAC law natin, covered po ang lahat po ng government transactions ng government agencies. Tama po ba? You agree to that? All right. Yes po. At saka, another thing, ito po ba ang transaksyon na ito ay nasa ilalim ng list of due and demandable accounts payable LDDAP? At saka, meron po bang itong advice to debit account ADA? Meron po silang advice na nai-issue po yan. Okay, pero nasa ilalim po ba ito ng LDDAP, yung list of due and demandable accounts? I Payable. think agency na po ang pwedeng sumagot po regarding this. Okay, all right. That's all, Mr. Presiding Officer. Thank you, Senator Judge Erwin Tulfo. Senator Judge Risa Ontiveros for second round. You may proceed, ma'am. When you're ready, you have 2 minutes. Salamat po, Mr. Presiding Officer. Madam
Witness, yung unusual pa rin, bago ibang tanong. Sinabi nyo kanina sa prosecution may cash involved limit. Magkano po yung cash involved limit Sa branch po sa namin. branch ninyo? 500, di ba? Pwede ko bang hindi sagutin po yan for security. All right. Then hindi ko itatanong yung follow-up okay, gets question. ko na, gets Ito na lang. Sabi po ninyo, wala ang branch ninyo ng ganyang amount. Kung pwede nyo sabihin, magkano po ang halaga na meron ang branch nyo? Yung malaki po kasi amount. So in Yes. any given day po kasi talagang wala May limit kasi ang bangko na cash. Pwede ko po in average, kung ano lang po yung sa tingin namin na kasya po yung during the operational transactions po ng branch. for the Magkano day. po yung average na yon sa branch nyo? Transactions for the day? For us, mga ano po, maybe, mga 20M po. 20M. So ito pong 125 million ay times 6 po dun sa average na transaction sa branch nyo in a given day. Opo. Okay. And then sabi nyo rin po kanina sa prosecution, kailangang tawagan ang cash center ninyo para i-transact yung amount. 20 Magkano million lang po per yung day ang cash. Floor ulit na halaga para kailangan yung tawagan ang cash center ninyo. Any cash requirements naman po ay tinatawag namin sa cash center po namin for assistance. Okay. Would you say anything above 20 million, kailangan kayong tumawag sa cash center? Kahit po less than, basta po requirement po namin sa branch for that day. Pagkakasyahin kasi yung 20 million eh. And yung 125 million na yon ay lampas sa kaya ng branch nyo in that day. Opo. Okay. Kaya unusual ang sinabi nyo kanina sa Opo. prosecution. Opo. Okay po. In total, kalahating bilyong piso in cash ang winidraw ng Office of the Vice President sa branch ninyo. Sa experience nyo po, karaniwan rin po bang mag-withdraw ang isang ahensya ng ganyang halaga, kalahating bilyong piso, in cash, sa loob lamang ng 8 buwan? Hindi ko po yun masasagot kasi yung agency po maybe ang dapat pong sumagot about it. Oh, pero para sa branch po ninyo, naranasan nyo na po ba in the higit 3 dekadang nagtrabaho kayo sa Land Bank na merong alinmang ahensyang nag-withdraw ng ganyang halaga, kalahating bilyong piso in cash sa loob lamang ng less than 3/4 of a year? Wala po akong ma-recall kasi mostly nga po ang sabi ko ay puro through online or ang transactions Checks. po nila or cheque. Okay. At bilang branch manager, Cheque kasi talaga yun sigurado usually. niyo po ba na otorisado talaga ni Vice President yung pag-withdraw ng kalahating bilyong piso? Meron naman po kasi silang inisyong advice. Mhm. So binase naman po natin yung checking na inisyu kay Ms. Gina Costa na ito po ay may advice na po and funded. Alright. So batay dun sa issue advice ni Ms. Jean Acosta, yun na yung pagtitiyak nyo na otorisado ni VP yung pag-withdraw nitong kalahating bilyong piso in Opo. cash. Opo. Salamat po. Salamat, Mr. Presiding Officer. Last 2 questions if there's a final round. Salamat po. Thank you, Senator Judge Risa. Senator Judge Rafi Tulfo for his availment of round 2. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes. Madam Witness, how are government agency accounts being opened sa Land Bank? Ano yung proseso po? Pakiulit po, sir. Ano po yung proseso para yung isang government agency ay makapag-open ng account sa Land Bank? Meron pong request na galing po sa kanila. At the same time po, meron din pong approval from the Bureau of Treasury na mag-open po sila ng account sa amin. So once approved na po ito, ay ma-open na po yung account sa Land Bank. Very good. Now, sa kaso po ng OVP, sino po yung nag-open ng account? Sino po yung pumunta sa bangko ninyo para i-open yung account ng OVP? Ang alam ko po, nag-inquire po yung head po ng Huwag agency. pong alam ko. Dapat sino po talaga? Sigurado dapat kayo. Yung head po ng cash division. Nila. Opo. Okay. Ano po yung mga presentang dokumento para magpapatunay na sila po authorized talaga na mag-open ng account on behalf of the OVP? Gaya po na sabi ko nga po kanina, yung pong request nila na mag-open account,
at the same time, yung approval po ng Bureau of Treasury na sila po ay allowed po mag-open ng account sa amin. I don't know kung nasa niyo po yung question kanina. Sino po yung person na pumunta doon para magpresenta na ako'y from OBP at nagpakita ng dokumento at ako yung authorized person to represent the OBP for this account? Yung head po ng cash division po ng OVP. And what is her name again? Anong pangalan niya po? Hindi ko na po ma-recall yung head po. Yung isa po kasi staff niya po yun, Okay. si Miss Queenie. So pagdating niya po doon sa bangko, meron po siyang sigurado akong binabanggit ng mga taong point person na para pumunta sa bangko para mag-withdraw at sino yung mga signatories, etc. Tama? Pakiulit po ang tanong, Your Honor. Kasi po yung sa cash division, hindi mo na maalala ang pangalan ng tao ulit? Yung head ng cash division, hindi ko na po ma-recall. Okay, sige. Yung head ng cash division, pumunta doon ng open account. So doon, nagkakaroon na agad ng arrangement para sabihin sa inyo na ang pwede lang mag-withdraw ay si ganito at kasama si ganito. Wala pong ganong arrangement. Wala. Wala pong ganon. O dapat mayroong arrangement para malaman ninyo kung sino yung point person ng OBP para tumawag sa inyo at sino kayo nagde-designate ng point person to coordinate from the OBP to Land Bank. Yung po, sorry po, ang pagkaintindi ko po kung sino po yung inisyuhan nila ng cheque, ganun po ba? No, sino yung taong nagsasabi sa Land Bank na ito lamang ang recognize namin na tumawag at the day of the withdrawal at ito lamang ang pwedeng pumirma sa cheque, etc. etc. There has to be one person. As to authorized signatories po, aware naman po yung agency kung sino po yung mga authorized pumirma. Ngayon po, kung sino po yung... No, sorry. You're listening but you're not hearing me. Sino po yung tao na nagsabi sa Land Bank na, hey, Land Bank, ito lamang mga tao ang pwedeng kumontak sa inyo, ang pwedeng mag-withdraw, period. Sino yon? Ang pagkakalam ko po, yun pong sina Asik or Tonyo po. Tsaka po sila po kasi yung officers po ng So did they OVP. go personally sa Land Bank or through telephone lamang? Sa pagkakaalala ko po, meron po silang written Letter yan. communication po So how sa did you amin. know na sila talaga yun nasa written communication? Nag-represent po sila ng mga IDs nila. Yung doon po sa pagkakaalala ko So po. they went to Land Bank personally Yes. and then they presented documents to prove that they are that person. Opo. And Kasi, then Go ahead. sorry po, pwede pong Go mag-butt ahead, in. ma'am. Bali po doon, sa pagkakaalala ko po, sa binibigyan ng dokumento, meron na rin pong photocopy ng mga IDs po nila. Thank you. Thank you, Madam Chair. Thank you, Senator Judge Tulfo. Senator Judge Pangilinan is recognized for his round 2 availment. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes. Thank you. Yung cheque na winidraw o pinisenta sa inyo December 20, 2022, tama ang date? Opo, December 20, At- 2022. Kinuha yung pera on the same day, December 20. Opo. So, kung sabi nyo kanina unusual yung malaking halaga. Unusual din o usual ba yun? Yung ganung halaga, same day naka-date, same day din i-withdraw? Ganon? Bali nga po, Mabilis ba yun? may prior notice po sila, ang agency, na meron silang magkakaroon po sila ng ganong encashment. So as to 2 days date- before? Opo. So, yung pong December naman po kasi, pwede naman po nilang gawin yun on the same day. Kasi po, pag December, merong regulation naman po ang Bureau of Treasury. Kapag po December, hindi na po natin siya inihintay ang 24 hours or to 48 hours na ano po. Yes. So, Na but if grace you period. combine both, the huge amount, which is unusual, and the same day dated check Transaction. and the same day withdrawal, is that usual? So, tingin ko naman po, usual naman po siya. So the only thing unusual is that it is a huge amount, which you've never experienced in your Yes, 32 Your Honor. years. Opo. Okay. And so tinatawag sa'yo 2 days before kahit hindi pa handa yung cheque, in other words. No? Hindi ko na lang po Oh, alam kasi sa 2 side days- nila. Opo. 2 days before, oh yeah, pero posible, no, na 2 days before, December 18,
17, hindi pa nahahanda yung cheque, pero ihahanda nila, pininotify na kayo. Opo. Okay. Maraming salamat. Thank you. Thank you, Senator Judge Pangilinan. Senator Judge Ontiveros, for the final round, for your last two questions, I believe, or no more? No more? If there are no other interventions or interjections from the senator judges, the presiding officer would like to excuse you already. Ma'am Violeta Constantino. Oh, Thank you bilis, very ah. much, ma'am, for your time. Salamat po sa inyong kooperasyon. Bilis ng Magandang witness Mananghalian po muna kayo dyan bago kayo umuwi. Graduate na yung isa. Ten, ten, tenenenenen. Tenenenenen. Yes, Senator Judge Pangilinan. Quick manifestation because I'm receiving a few text messages. The about- gentleman may proceed. Thank you. About the non-disclosure by covered transactions. We just have to distinguish, para sa interest lang ng mga nagtatanong, ang covered institutions na hindi pwede mag-disclose ang mga bangko ng AMLA records. Pero ang AMLA mismo, hindi siya, at least the position of the impeachment court, is not covered by the confidentiality of records. That So was what the that that was what the clarifies. chair said earlier. That was Yes. contained in the ruling of the court. Yes. Thank you, Mr. Presiding. Thank you. With the permission of the parties, it's 11:42, so that we cut clean. We can pause for lunch and resume at 12:15 for a 30-minute lunch break. Grabe naman, nag-break pa. Tuloy-tuloy na. Before anything, Hanggang alas 3 lang kayo. quick manifestation, Your Honor. Your Honor, if I may be Counsel for recognized. respondent is Ah, recognized. Mukhang naiwan po yata ng witness natin itong certification. If I may just turn it over. Yes. Kindly give it to the counsel to the panel of Your prosecutors. Honor, may and we to know the what witness. is the content of the Yes. document? Thank you. Based on popular request, 12:30 then. We resume at 12:30 for the next prosecution, oras. person of Ms. Nenita Camposano. That's okay with us, Your Honor. Counsel from the panel of prosecutors, that's okay? Yes, that's okay with us, Your Honor. Then we shall go on recess and shall resume at 12:30. Grabe naman, nag-break pa itong mga to. Huwag lang ng kainan. Magpuputol pa ako ng live stream eh. Di bale, part 2 na lang natin yung second half after lunch. Oo, kasi pangit naman kung tuloy-tuloy itong live stream ng isang oras, di ba? Pero, sana ba? So, suspended tayo. 1 hour. Okay. So, i-summarize natin yung unang witness ng Land Bank. So, siya yung branch manager. Contrary doon sa sinasabi ni Aimee, meron siyang personal knowledge doon sa withdrawal, sa pag-withdraw nung withdrawal. Pag-withdraw na lang, pangit ang tanong pag-withdrawal eh. Tawag dito. Meron siyang personal knowledge doon sa pag-withdraw ng 4 na transactions of 125 million each per transaction. Tapos, at the time, ang nag-e-encash is yung ang nag-e-encash ay si Gina Acosta. Oo. At ang sistema daw ay tatawag muna sila 2 days before the intended date of withdraw, of cash out. of encashing, yun na lang, encashing the checks. Oo. Ang pinaka dito, mga kababayan, ay yung ang pinaka pasabog dito sa part na to, mga kababayan, ay yung sinabi ni branch manager na unusual para sa isang ahensya na mag-withdraw ng 125 million pesos in cash. Bakit? Kasi mga kababayan, nabanggit kanina na ang average cash nila per day sa bangko ay nasa 20 million pesos lang. 20 million pesos lang. So, ibig sabihin, yung 20 million pesos na yon, mga kababayan, uubusin yon sa maghapon.
So pag maubos yun, tatawag uli sila sa kanilang cash center, magpapareplenish sila ng 20 million. At ngayon, mga kababayan, mahina yung volume ko. Bakit mahina? Hello? Asa natin? Pwede naman. Yan. Okay, better. Okay. So, let's say, sa maghapon, meron silang allotment na 20 million on an average day. On average per day. Ang nagamit lang ay 10 million. So, katawag uli sila sa kanilang cash center. Hihingi sila ng pang-replenish na 10 million. Ngayon, dahil ang hinihingi nitong si Sara Duterte, kurakot, 125 million, lampas-lampas yun doon sa 20 million na limit nila. Kaya itinatawag. Oo. Tatawag muna 2 days before, sasabihin, Ma'am sir, mag-withdraw po ang Vice President ng 125 million. Kailangan namin ng extra 145. Kailangan pala namin extra 125 million kasi mauubusan kami ng cash. Oo. So, kaya siya unusual. Ngayon, mga kababayan, ang pinaka-weird kasi dito, usually kasi pag government transactions, cheque ang ini-issue. Cheque. So, kung i-cheque mo yan, magbabayad ka sa supplier, o i-cheque mo siya kasi supplier naman yun eh. Pero kasi dahil confidential funds, mga kababayan, sa confidential funds kasi, mas konti ang paper trail. So, hindi ka makakapagbigay ng cheque. Definitely, hindi ka makakapagbigay ng cheque. So, dahil hindi ka makakapagbigay ng cheque, dahil wala kang paper trail, kailangan mo ng cash. Ang unusual dun kasi, ang pagkuha ng pera for confidential funds are usually sakto lang siya for the operation or for the project. So halimbawa, kapag ang project mo, kailangan mo ang budget mo for let's say sa NBI, meron silang buy bust na gusto nilang i-project. Sa buy bust na yon, sabihin nila, ay, magbabayad tayo ng informant. Magkano bang bayad natin kay informant? Sige, magbigay tayo ng 1 million reward. Alam mo na, may 1 million ka, kailangan mo ng 1 million reward. Okay. Tapos, kailangan natin ng safe house. Magkano ang safe house? Sabihin natin mga 100,000. O, 100,000 sa safe house, 50,000 sa food, ganyan-ganyan. So, naka-breakdown na yung project or yung operations sa intelligence or confidential funds. Naka-breakdown na siya. At the end of the day, hindi siya lump sum na 125 million kukunin mo agad. Usually, naka-budget, kung ang withdraw mo lang kung magkano yung naka-indicate sa project budget mo or sa operations budget. So, kung aabot siya ng 5 million, sabihan din 5 million, dahil may mga rewards ka pang babayaran, yun lang ang withdraw mo, 5 million. Tapos, uubusin mo yun dun sa operations. Kaya siguro unusual dito sa land bank branch manager kasi lump sum na 125 million. So nakakapagtaka nga naman, wait lang, saan mo nga naman, kung ordinaryong Pilipino ka lang naman, saan mo isipin mo, saan mo gagamitin? Kaya niya gagamitin yung 125 million? Bakit ang laki? Ano kayang klaseng operation ang gagawin niya? Ba't kailangan niya ng 125 million? Kahit naman hindi ka branch manager, papaisip ka eh. Di ba? Napapaisip ka, guys. Kahit hindi ka branch manager. Oo, so kaya siguro maganda rin yung sinabi ni Senator Ping Lacson na naghahanap siya ng witness who is an expert doon sa kung paano tumatakbo ang isang regular confidential or intelligence operations. Para maipaliwanag sa atin kung paano ba nagre-request ng budget para sa isang intelligence or confidential operation. Ang kailangan ba ay mag-withdraw siya ng lump sum na 500 million tapos ilalagay sa safe ng opisina nila? Imagine, may 500 million ka sa safe ng opisina mo na cash para ang bangko? 'Di ba? Or per operation ba ang pag-withdraw ng pera, pag-budget ng ang pag-withdraw ng pera for operations? Paano ba ang takbo niyan? So, yun yung
Unusual. Very unusual talaga kasi yun. Wala naman sigurong bangko na mag-withdraw or mag-e-encash ng 125 million. Ang hirap nun. Ang laki kasi. Masyadong malaki. Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, sa 1 million nga, ang hirap mag-withdraw eh. 1 million ha. Paano pa yung 125 million? So, I mean, ay nako. So doon pa lang makikita nyo na may kaya nga unusual, and that's key. Yun ang kailangan nating maintindihan ngayon dito, mga kababayan. Yung sinabi nung bank manager na it is an unusual transaction. Unusual, hindi yun normal. Naging usual lang siya kasi lagi nang ginagawa ng OBP. So, kahit nga, sabi ni Nubayan, armor truck ang kailangan. Actually nga, unusual pati yung pag-withdraw mismo. Oo. Yung pag-withdraw mismo, unusual siya. Hindi pa ako nakakita ng bank transaction na in the hundreds of millions. Usually, pag ganyang kalaki, bank to bank na lang yan eh. Mag-uusap na lang yung bangko. Paki-update naman yung bank account mo dyan. Merong ganito kaming papeles. Magde-deposit si ganitong korporasyon o bayad dyan sa sa bangko mo. Papalagay na lang dyan, please. Di ba? Hindi ka pupunta sa bangko para mag-encash ng bulto-bultong pera. Oo. So, sabi, 20 million nga lang daw po usual na laman ng vault nila. Kaya nagsabi pa sila, pinaka-main nila, ganun po ba? Kaya nagsabi po sila na sa pinaka-main nila, ganun po ba? Oo, ganun po yun, Ate Corazon. Oo. Sa average daw, 20 million lang daw ang laman ng vault. Ganun po talaga sistema ng mga bangko. Meron lang silang pera na nakatabi dyan, na malaki nga yung 20 million eh. Malaki pa yung 20 million. So, ang mangyayari doon is nire-replenish lang yun everyday. Depende sa kung magkano yung binabawas ng mga nagpapa-encash ng cheque or nagwi-withdraw ng kanila mga pera. So, ganun. Maski sa sweepstakes, BJ Cans, bank transfer na lang yan. Deducted pa yung taxes mo. Oo, bank transfer na lang yan. Hindi yan binibigay ng cash. So, kung wala kang bangko, let's say indigent ka, nanalo ka sa sweepstakes, ang gagawin, papupuntahin ka dun sa land bank, tapos pagbubuksin ka ng account, tapos dun na lang itatransfer sa bank account mo yun. Yung panalo mo. So, ang unusual talaga yung ginawa ni Sara Duterte. Napaka-unusual, mga kababayan. Sabi nga nung bank manager, first time daw sa buhay niya nangyari. Sa 33 years. 35 or 33 years. Sa bangko, first time niya makakita ng ganong klaseng transaction. Nakakagulat nga naman kasi talaga. My goodness. Maski ako magulat. Ano kayang gagawin niya sa 125 million cash? Anyway. Hindi ko na nainom kape ko. Okay. So mga kababayan, i-end stream ko muna to and then maggagawa si Kina ng bago. Kina, gawa kang bagong link ha. Para sa part 2 nitong impeachment. Tapos, kain muna tayong lunch, guys. Balik tayo ng 12:30. Oo. Kita-kita tayo ng 12:30, guys, ha. Okay, sige. Kita tayo. Bye, everyone. See you in a bit, guys. Bye.